Tunghayan natin ang kwentong, pinagtagpo pero hindi itinadhana. Pinangungunahan nila Drake, Mirasol at Nathan. Pagmamahalang nauwi sa hiwalayan. Pinagtagpo pero hindi itinadhana para sa isa't isa. Tunghayan natin ang kwento nila Nathan at Mirasol. Paul, hindi pa ba tayo aalis? Tanong ni Nathan. Aalis na, daanan natin si Tim, hindi na daw niya dadalhin ang sasakyan niya. Si Joseph naman ay andan na kasama yung bago niyang boyfriend, so wala na pala sila ni Jimmy boy niya. Hay, kung ganon umalis na tayo. Para makauwi din tayo agad. I need to catch my flight tomorrow, saad ni Nathan. Wow, iba na talaga ang negosyante. Pa-travel na lang tayo best friend, iba talaga ang isang Nathan Santos, how to be you po. Pang-aasar naman ni Paul. Hahaha, business travel yun. Hindi ako mamamasyal Paul, lagi namang ganyan sagot mo eh. Why not take a break naman Nathan? Puro ka work eh. And besides deserve mo mag-break, don't tell me, hanggang ngayon iniisip mo pa rin siya. Nathan, come on, hindi na pinatapos pa ni Nathan ang sasabihin ng kanyang kaibigan. Paul, please, don't mention it. I don't want to hear anything about her. She's gone. I know she's gone. I'm sorry Nathan, it's just that, ayokong nakikita kang ganito. I never thought that you loved her deeply, if. Bigla namang napatingin si Nathan kay Paul, if. What if Paul? Nothing Nathan, maybe we should go now. They're waiting for us, saad ni Paul. Minabuuting umalis na rin nila Nathan at Paul. Hindi man magsalita si Nathan, ramdam ni Paul ang sakit ng nararamdaman ng kanyang kaibigang si Nathan. Nalulungkot si Paul at may halong pagsisisi ang kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya ang lungkot sa mga mata nito. Pagkadating naman ni Paul at Nathan sa restaurant ay nadatnan nila ang mga iba pa nilang kaibigan. Birthday kasi ngayon ni Martin at kumpleto ang barkada. Masaya ang lahat, napuno ng tawanan at kwentuhan ang lugar. Kasama din sa selebrasyon ang mga kamag-anak at business partners ni Martin. Guys, tanda nyo ba yung pinsan ko sa States? Finally, makikilala nyo na siya. And take note, kasama niya yung fiancé niya, siya yung pinsan mo na magaling sa negosyo. Tanong naman ni Sabrina, yes na yes. And siya yung sinasabi ko pala sa'yo Nathan na gustong pasukin ang pagnenegosyo dito sa Pinas. Magandang opportunity yon Nathan. Sigurado akong magkakasundo kayong dalawa. Saad ni Martin. Baka pwedeng mag-apply dyan guys kahit taga-timpla lang ako ng kape. Singit naman ni Marisa, ang kikay nilang kaibigan, pati rin ako sali dyan singit naman ni Joseph. Hoy, Marisa, it's a no for me sagot naman ni Tim, as in no at nagtawanan ang lahat. At ikaw naman Josefa, ay este Joseph, hindi ka rin tanggap doon dagdag pa ni Tim, hoy Mr. Tim. Alias Mr. Okra. Bagay talaga sa iyo ang alias na Mr. Okra. Panira ka ng moment, mahilig ka talagang mang-okray. Ganti naman ni Marisa. Hep, 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 tama na yan. Huwag kang mag-alala Marisa, hindi nagkakape yung pinsan kong iyon, pero pwede mo namang ipagtimpla ng kape ang kanyang mapapangasawa, sabi naman ni Martin. Nax, thanks for the support friend. Iba ka talaga Martin. So tanggap na kami sa work ni Josefa. Hoy Marisa, puro kakalokohan dyan. Siya nga pala Martin, dito ba sila maninirahan ng mapapangasawa niya? Tanong ni Paul. To be honest, hindi ako sigurado sa bagay na yan. Sa ngayon gusto talaga ni Drake na ipakilala sa amin ang mapapangasawa niya and dito sila ikasal. Alam nyo na tradisyon sa aming angkan at isa pa ayaw na rin ni Lola ang magbiyahe pa. Ngayon ko nga lang din makikilala yung fiancé niya. Low profile kasi si Drake lalo na pagdating sa mga personal na bagay. Pero when it comes sa business, believe ka, magaling talaga siya. Pagmamalaking sabi ni Martin. So, wow, swerte din pala kami kasi makikilala na namin siya. Plus yung fiancé niya. Ang swerte naman ng mapapangasawa niya. Sino pala ang maswerteng nakabihag sa puso ng iyong pinsan?
Ano pangalan niya para naman alam namin kung ano ang itatawag namin sa... Hindi na nagawang tapusin pa ni Tim ang kanyang sasabihin dahil suumabat na si Marisa. Hi. Nako, atet ka lang Mr. Okra. Kaya nga mamimit diba? Pwede namang mamaya sabihin, kaya nga ipapakilala diba? Pang-iinis ni Marisa kay Tim. Ibang klase ka rin Marisa. Kung ako Mr. Okra, ikaw si Aling Saba sa ad ni Tim. Gosh, what? Aling Saba? Tanong ni Marisa. Di si Aling Sabatera, sabat ng sabat. Hahahatawa ni Tim, natawa na lang ang magkakaibigan, ewan ko sa inyong dalawa para kayong mga aso't pusa. Ang dinig ko kay mama ay Sol. Baka Soledad sagot ni Martin. It's not Soledad, nagulat si Martin nang marinig niya ang boses sa likod niya. Agad-agad itong napatayo at hinarap ang taong nagsalita. Wow! Finally, you're here man. Welcome back Drake. Happy birthday cousin. Bati naman ni Drake kay Martin. Agad namang niyakap ni Martin ang kanyang pinsan. By the way Drake, meet my friends, Tim, Paul, Joseph and his boyfriend Jim, Marisa, Sabrina, Vanessa and Nathan. Nice to meet you guys. Finally, na-meet ko na rin kayo. Our pleasure sagot ni Vanessa. By the way, where's... Oh my fiancé. She's with tita and tito pa. Pinona nila ako dito sa spot nyo kasi sabi ni tito kanina mo pa daw hinihintay ang paborito mong pinsan sa ad ni Drake. Haha, napatawa naman ang lahat sa sense of humor ni Drake. She'll join us later, dagdag ni Drake. Masayang nagkwekwentuhan ang lahat. Magaling makihalubilo si Drake. Masarap kakwentuhan at higit sa lahat kwela din pala ito. Kaya naman ang lahat ay masaya, bigla namang napatigil sa pagtawa ang lahat nang biglang may nakita silang pamilyar na mukha sa likod ni Drake. Nagulat ang lahat, hindi may pinta ang mukha nila. Nagtaka naman si Drake, unti-unting lumingon sa likod niya at napangiti ito, tumayo agad si Drake at pinuntahan ang taong nakatayo sa likod. Cause, this is my fiancé Mirasol Padilla. My future wife. Pagpapakilala ni Drake. Hindi makapagsalita si Martin, siniko siya ni Vanessa para magsalita. Oh wow, nice to meet you Mirasol. Bati ni Martin. And mahal, meet Martin's friends, Paul, Joseph and his boyfriend Jim, Vanessa, Sabrina, Marisa, Tim and Nathan. Are you guys okay? Biglang natanong ni Drake. Yes Drake, we're okay. Ang ganda ng future wife mo. Sagot ni Marisa. Nakipagkamay sila kay Mirasol, wala silang choice. Kung hindi gawin iyon sa harapan ni Drake. Hanggang sa, bago ko makalimutan, mahal si Nathan pala, siya yung future business partner ko dito sa Pinas. Nathan meet Mirasol, inilahad ni Nathan ang kanyang kamay at tinanggap naman ito ni Mirasol. Pinisil ito ni Nathan habang nakatingin kay Mirasol. Nice to meet you Mirasol pagbati ni Nathan, likewise tipid na sagot ni Mirasol. Sumingit si Sabrina nang makita ang galit sa mata ni Nathan. Guys, let's have some drinks. Join us Mirasol. Yun na lang ang tanging naisip ni Sabrina para maputol ang tensyong namumuo sa pagitan ng dalawang taong labis na nagmahalan noon. Hanggang ngayon kaya, kinakailangan nilang kumilos na parang ngayon lang nagkakilala. Si Martin naman ay patuloy lamang sa pagkwekwento. Ang iba naman ay nakikiramdam lamang. So, how did you guys meet? Singit na tanong ni Nathan, nalunok naman ng di na oras ni Tim ang kinakain niya. Si Joseph naman pinagpawisan, si Sabrina napanganga sa gulat niya, si Paul napaubo. Samantalang sina Marisa at Vanessa ay nagkatinginan na lamang. Si Martin naman ay napalunok na lamang. Kinakabahan silang magkakaibigan sa ginawang pagtatanong ni Nathan. Oh, well, sa US na kami nagkakilala at doon na rin nag-start ang love story namin. Sagot ni Drake na hawak-hawak ang kamay ni Mirasol. Tumingin si Mirasol kay Drake at ngumiti ito. How about you Nathan? Are you married? Or are you in a relationship? I'm single. Tipid and sagot ni Nathan. I see. Tipid din na sagot ni Drake. The night is still young but we have to live now.
May pupuntahan pa kasi kami ni Mirasol bukas. Sabi ni Drake. O okay pinsan, ingat kayo, ihatid ko na kayo sa labas. Saad ni Martin. By the way, bago ko makalimutan, gusto ko sanang imbitahan kayo next week. Meron kaming simpleng dinner para sa nalalapit naming kasal. You're all invited. I'm expecting all of you doon. Ang kaibigan ni Martin ay kaibigan ko na rin. Nakangiting sabi ni Drake, thanks for inviting us, sagot ni Tim. Huwag mo na kaming ihatid sa labas pinsan. I'll see you next week. Sabi ni Drake. Pagkaalis nila Drake at Mirasol ay agad umupo si Nathan at nilaklak ang isang botelya ng alak. Pinigilan naman siya ng mga kaibigan nito. Naiintindihan naman nila kung bakit nagkaganon bigla si Nathan. Sinenyasan na lamang ni Martin sina Marisa na alalayan ito sa pag-inom. Bigla namang tumayo si Paul at inila si Martin palayo sa mga kaibigan. Agad namang sumunod si Tim sa dalawa. Ano yun Martin? Pasiga na tanong ni Paul. Hindi ko alam, okay. Kung nagulat kayo, ako din. Mas nagulat pa ako, of all people. Bakit siya pa? Bakit si Mirasol pa ang mapapangasawa ni Drake? Pag-alit din na sabi ni Martin. Hindi ko ito inaasahan. Walang may gusto nito. Ano ba Paul? Martin, tumigil kayo dyan. Hinaan nyo yang mga boses nyo. Sabi ni Tim. Sorry Martin. Sorry din bro. Nagulat talaga ako. Bakit siya pa? Bakit si Mirasol pa? Paano naman si Nathan? Sunod-sunod na tanong ni Martin. Guys, ang focus natin ngayon ay si Nathan. Paul, iuwi na natin si Nathan bago pa siya malasing ng sobra. Tomorrow saka tayo mag-uusap-usap. Inuulit ko si Nathan ang prioridad natin ngayon. Naiintindihan niyo ba ako? Madiin na sabi ni Tim. Naiintindihan naman nila Paul at Martin ang ibig sabihin ni Tim. Pagkabalik nila sa loob ay nalalayan nila si Nathan. Sa backdoor na sila dumaan para hindi umagaw pa ng pansin sa mga ibang bisita. Pagdating sa bahay ni Nathan ay dumiretso sila sa kwarto nito. Hindi ito nagwawala, pero nakita nilang magkakaibigan ang luhang pumapatak sa mga mata nito. Kitang-kita nila kung paano mamaluktot sa kama si Nathan na parang sanggol. Naluha naman ang mga kaibigan ni Nathan nang makita nila ito sa ganong estado. Ito ang Nathan na malayo sa Nathan na laging nakikita nilang matapang, malakas at punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Alam nila ang pinagdaanan ng kaibigan nila. Napagkasundoan naman ng lahat na magpapalipas ng gabi sina Paul at Tim sa bahay ni Nathan. Kinaumagahan, nagulat sina Paul at Tim nang makitang bihis na si Nathan at dala nito ang luggage niya. Nathan, aalis ka na ba? Oo, kailangan ko nang umalis, babalik din agad ako. At hindi nyo naman ako kailangang bantayan buong magdamag. I'm fine. Kasi itong si Tim, tinamad na umuwi at isa pa inubos namin yung alak dyan, natatawang sabi ni Paul. Sige na aalis na ako. Kayo na bahala dito, at isa pa mag-breakfast kayo naghanda si Manang dyan. Aalis na ako. Andyan na si Mang Paeng sa baba. Ipagdadrive niya ako ngayon, iniwan ni Nathan ang mga kaibigan at umalis na ito patungo sa airport. Habang si Nathan ay nasa daan, ipinikit nito ang mga mata at muling bumalik sa kanya ang mga alaalang puno ng saya at masasakit. Alaala ng pag-iibigan nila ni Mirasol. Ang taong pinakamamahal niya. Iniwan siya ni Mirasol, ipinagpalit at niloko siya nito, samantala, ay abala naman sina Drake at Mirasol sa paghahanda sa nalalapit nilang kasal. Dumating naman si Martin nang hindi inaasahan. Pinsan, andito ka pala, bakit hindi ka nagsabi para na i-cancel ko yung meeting ko sana saad ni Drake? Pasensya na Drake, may dinaanan kasi akong client malapit dito, naisipan kong dumaan muna, may dala pala akong Black Forest cake para sa inyo ni Mirasol. Aalis ata kayo. Ako lang insan, may meeting ako, pero pagkatapos uuwi agad ako. Wait for me, mag-dinner ka dito. Magpapahanda ako. Andito naman si Mirasol, kaya feel at home at pakitulungan mo na rin kami sa ibang kailangan namin sa wedding. Okay lang ba? Tanong ni Drake. Oo naman, walang problema.
Sige dito na ako magdi-dinner. Tutal wala naman akong ibang lakad pa. Asan pala si Mirasol? Tanong ni Martin. Nasa garden. You know your way cuz. Okay. At I need to go palm ni Drake. Minasdan ni Martin si Drake habang paakay ito sa kanyang sasakyan. Sinigurado muna ni Martin na nakaalis na ang pinsan saka pinuntahan si Mirasol. Agad nakita ni Martin si Mirasol, abala ito sa binabasa niya. Hindi niya napansin si Martin. Good afternoon Mira. Bati ni Martin. Bigla namang napatigil sa ginagawa niya si Mirasol at tiningnan ang pinanggalingan ng boses. Kilala ni Mirasol si Martin at ngumiti ito ng bahagya. Good afternoon din sa'yo Martin. Wala dito si Drake. Saad ni Mirasol. Oo, nagkasalubong kami bago siya umalis. And humingi siya ng pabor kung pwede ko daw kayong tulungan sa nalalapit na kasal niyo ani ni Martin. Ganun ba? Upo kaalok ni Mirasol. Thanks, may dala pala akong cake, binigay ko kay Manang. Salamat, sana hindi ka na nag-abala pa sabi ni Mirasol. Wala yon, ano pala ang maitutulong ko sa inyo? Mukhang handa na lahat sa tingin ko saad ni Martin habang nakatingin sa mga invitation cards. Yung sa listahan ng mga bisita, gusto naming makasiguro ni Drake na wala kaming nakalimutang imbitahin, sagot ni Mirasol. So, talaga palang tuloy na ang kasal seryosong sabi ni Drake na hindi inaalis ang mga mata kay Mirasol. Oo, wala namang dahilan para hindi matuloy ito, madiin na sabi ni Mirasol. How about Nathan? Binigyang diin ni Martin ang pangalan ng kanyang kaibigan. What about Nathan? Ganting tanong ni Mirasol. Napangisi si Martin sa tanong na iyon ni Mirasol. Come on Mirasol. Alam mo ang ibig kong sabihin sabi ni Martin. Matagal nang tapos sa amin ang lahat ni Nathan Martin. Alam mo yan sagot ni Mirasol. Mira, sa tingin mo hindi ko alam kung gaano mo kamahal si Nathan. Saksi ako Mira, saksi ako sa pagmamahalan nyo. Tapos ngayon, malalaman namin magpapakasal ka na, kay Drake pa, na pinsan ko. Mahal mo ba talaga si Drake? Mahal mo ba talaga ang pinsan ko? Tanong ni Martin. Pakiusap, huwag mo nang uulitin ang tanong na yan Martin. Minsan mo nang question ang pagmamahal ko kay Nathan noon. Pati ba naman kay Drake? Huwag si Drake Martin. Not this time. Madiin na sabi ni Mirasol. Napatigil si Martin nang makita ang naging reaksyon ni Mirasol. Alam niyang wala siyang karapatan para panghimasukan ito. Ayaw man niya pero 2 taong mahalaga sa buhay niya ang involved dito. Si Nathan ang kaibigan niya at si Drake ang pinsan niya. Sigurado siyang hindi alam ni Drake ang tungkol dito. Si Drake, alam ba niya? Tanong ni Martin. Alam niya ang nakaraan ko, at hindi siya interesadong malaman kung sino ito. Hindi mahalaga sa kanya ang aking nakaraan at kung saan ako nanggaling sagot ni Mirasol. Martin, si Drake ay pinsan mo, hindi man tayong naging magkaibigan noon, pero sana sa pagkakataong ito, matutunan nating dalawa ng maging maayos alang-alang kay Drake. Sabi ni Mira. Naunawaan ni Martin ang nais sabihin ni Mirasol, naiintindihan ko ang nais mo Mirasol. Pero sana isipin mo din si Nathan. Kahit yun na lang Mirasol. Please, kahit sa huling pagkakataon man lang hingi ni Martin kay Mirasol. Naiintindihan ko Martin, sagot ni Mirasol. Naputol ang tensyong namamagitan sa dalawa nang dumating si Manang para bigyan sila ng merienda. Hindi na binanggit pa ni Martin ang tungkol kay Nathan at tinulungan na lamang niya si Mirasol sa paghahanda sa kasal nila ni Drake. Pagkalipas ng ilang araw, sumapit na ang dinner sa bahay nila Drake. Konting salo-salo lamang ito. Invited ang buong barkada ni Martin dahil si Drake mismo ang nag-invite sa kanila. Abala ang lahat, lalo na si Mirasol at Drake, binabati nila lahat ng mga bisita nila. Si Nathan naman ay kanina pa pinagmamasdan ang dalawa. Napansin naman ito ng mga kaibigan nila. Hoy team! Bantayan nyo yang si Nathan huwag alak yang inaatupag mo dyan, utos ni Marisa. Kunwari lang naman na may hawak akong alak. Bisita ako dito, hindi ako taga-bantay, sagot ni Tim. Huwag ka nang magdahilan pa dyan pwede ba, basta bantayan mo na lang yang si Nathan dagdag ni Marisa.
Lingid sa kaalaman ni Nathan. Ramdam na ramdam ni Mirasol ang dalawang matang nagmamatsyag sa kanila ni Drake. Alam niya kung sino ang nagmamay-ari ng tingin na iyon. Hindi mapakali si Mirasol. Napansin naman ito ni Drake, pero mas minabuti na munang hindi magtanong ni Drake. Hanggang sa nagpaalam si Mirasol kay Drake na may kukunin ito. Sa kwarto nila, nakita ito ni Nathan at lihim na sinundan si Mirasol. Hindi tinungo ni Mirasol ang kwarto nila ni Drake. Sa halip ay dumiretso ito sa maliit na hardin sa kanilang bahay. Nais nitong pakalmeyan ang sarili at lumanghap ng hangin. Sumasakit na kasi ang ulo niya. Ipinikit nito ang mga mata. Hindi ka pa rin nagbabago, mahilig ka pa rin sa mga halaman. Saad ni Nathan. Kilalang kilala ni Mirasol ang boses na iyon. Boses ng taong dati niyang minahal ng lubusan. Huminga ng malalim si Mirasol bago tuluyang hinarap si Nathan. Nagkatitigan ang dalawa at si Nathan ay unti-unting lumapit sa kinatatayuan ni Mirasol. Mira, tawag ni Nathan. Nathan, sambit ni Mirasol. Napahakbang palayo si Mirasol at pinanatili nito ang distansya kay Nathan. Napansin ito ni Nathan at umiling na lamang ito. Nathan, I'm so sorry. Umpisa ni Mirasol. Sorry. Sorry for what? Sorry lang ba ang kaya mong sabihin sa akin pagkatapos ng lahat? Niloko mo ako, Mira, at si Drake. Lolokohin mo rin ba? Lolokohin mo lang din ba siya gaya ng panloloko mo sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Nathan. Nathan, hindi. Ni minsan hindi kita niloko. Kahit kailan ay hindi kita niloko. Wow, Mira. Talaga. Sinabi mo mahal mo ako, pero anong nangyari? Pera lang ang gusto mo. At ibinenta mo pa ang sarili mo sa matandang lalaki. Bakit, Mira? Dahil ba alam mong itatakwil ako ni Papa kapag ipinaglaban kita at ni Singkong Dulang ay wala akong makukuha? Kaya ko namang magsikap, Mira. Kakayanin ko para sa atin. Hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo at magpakababa ng gusto. Mahinahon ngunit mabigat na pagkakasabi ni Nathan. Nathan, sa oras na ito, nais kong mag-usap tayo ng maayos at intindihin ang mga nangyari sa ating nakaraan. Siguro ito na yung tamang oras para malaman mo ang buong katotohanan. Oras na siguro para mapatawad natin ang ating mga sarili at tuluyang isara ang nakaraan. Tumitig si Mirasol kay Nathan, mata sa mata, at nakita niya ang sinseridad ni Mirasol sa mga mata nito. Nathan, minahal kita ng sobra-sobra. Sa loob ng ilang taong tayo ay magkasintahan, wala akong ibang minahal, kung hindi ikaw lamang. Kailanman ay hindi kita niloko. Kailanman ay hindi ako gumawa ng kalokohan sa iyong likod. Dumating ako sa puntong kailangan kitang isuko, hindi dahil hindi kita mahal kung hindi dahil mahal na mahal kita. Ipinatawag ako ng iyong mama nang siya ay nasa hospital. Nakiusap siya sa akin na layuan ka ng tuluyan, dahil hindi titigil ang papa mo para paghiwalayin tayo. Lumuhad siya at nagmakaawa. Hindi niya kakayanin na mawalan pa ng isang anak. Hindi niya kakayanin na itakwil ka ng iyong ama dahil sa isang pobreng katulad ko. Mawawala lahat sa iyo, Nathan. Ang buhay na iyong nakagisnan at ang marangyang buhay na para sa iyo, ikaw na lamang ang nag-iisang anak nila. Noong oras ding yon, ipinakita sa akin ng iyong ina ang mga larawan ko na kasama ang mga iba't ibang lalaki. Nanlumo ako, dahil pati ba naman ibang tao sa aking buhay ay gagawan nila ng kwento. Iba't ibang anggulo ang nakuha nila sa malisyosong anggulo. Pati sila na walang kamalay-malay ay dinamay pa nila. Oo, totoong nang trabaho din ako sa club. Pero isang gabi lang iyon nang gipit na ako para sa gamot ni tatay. Nag-waitress ako, pero hindi ko inakala na pakana pala iyon ng papa mo. May inutusan siya para palabasin na ako ay isang taong bayaran. Durog na durog ang aking puso. Muling lumapit sa akin ang papa mo at binigyan niya ako ng huling pagkakataon para iwanan kita. Muli niya akong inalok ng pera para layuan ka. Hindi ko tinanggap iyon. Layuan daw kita kung hindi ang lupaing sinasaka ng pamilya ko ay mawawala. Mawawalan ng pangkabuhayan lahat ng mga tao sa lugar namin. At hindi ako titigilan ng iyong ama. At ikaw,
Wala kang magagawa para pigilan ito at hinding-hindi ko kakayanin na ikaw ay magdusa. Hinding-hindi tayo titigilan ng ama mo. Isang araw, lumapit sa akin si Mylene, ang best friend ko. Ipinakita niya sa akin ang natanggap niyang text. Mula sa hindi kilalang numero. Sinasabi doon na buntis daw ako at ang ama ay ang isang matanda sa bar. Pagkabasa ko, alam ko na kung sino ang may pakana nito. Nais kong sabihin yon sa iyo, pero kinaumagahan, nasabi mong hindi ka na makapag-withdraw ng pera mo dahil na-freeze ang accounts mo. Doon ko mas naramdaman at naisip na hindi basta-basta ang papa mo. Ramdam kong hindi tayo titigilan nito. Tama ang mama mo. Gagawin lahat ng iyong ama ang kanyang makakaya para paghiwalayin tayo. Ang pag-iibigan natin ay punong-puno ng komplikadong sitwasyon, ang estado natin sa buhay at ang mga taong nakapaligid sa atin. Mahina ako, Nathan. Naging mahina ako noong panahon na iyon. Dahil alam ko na kapag patuloy akong magmamatigas at ipaglalaban ka, patuloy ko ding maipapatalo ang mga ibang laban ko sa buhay. Murahin mo ako hanggang gusto mo. Dahil alam kong nararapat lang sa akin iyon. Pero ni minsan, Nathan, hindi kita niloko. Nawasak din ang puso ko. Hindi lang ikaw ang nagdusa. At tuluyan nang nahulog ang mga luha sa mata ni Mira. Hindi mo ari ni Nathan ang kanyang nararamdaman. Sa loob ng ilang taon, labis siyang nagdusa at patuloy nitong kinamuhian ang taong nasa kanyang harapan. Ramdam ni Nathan ang bigat ng bawat katagang binitiwan ni Mirasol. Ang mga paliwanag niya, ang buong katotohanan sa kanilang hiwalayan. Ang katotohanang dumudurog sa kanyang puso. Hindi niya naisip ang pinagdaanan ni Mirasol. Ako lahat ni Mirasol. Sinulaw niya lahat. Nathan, patawarin mo ako. Sana mapatawad natin ang isa't isa. Hindi ko ninais na humantong tayong dalawa sa ganong sitwasyon. Minahal kita, Nathan, at mananatili kang isang magandang alaala sa aking puso. Mira, si Drake, mahal mo ba siya? Hindi mo na ba ako mahal? Tanong ni Nathan. Pinunasan ni Mira ang kanyang mga luha, ngumiti ito at tumingin kay Nathan. Si Drake. Mahal ko siya, Nathan. Mahal na mahal. Hindi ko ikukumpara ang pagmamahal na iyon sa kung anong meron tayo dati, Nathan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay mananatili sa ating nakaraan na lamang. Si Drake, mabait at mabuti siyang tao, Nathan. Tinanggap niya ako sa kabila ng aking nakaraan. Dahil sa kanya tuluyang naghilom ang mga sugat sa aking nakaraan, hinawakan ni Mirasol ang mga kamay ni Nathan. Nathan, buong puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Buong puso ko ding uulit-ulitin na kahit kailanman ay hindi kita niloko at minahal kita ng totoo. May mga bagay na hindi natin matatakasan kahit anong iwas natin. Patawarin mo ako dahil naging mahina ako na ipaglaban ang ating pag-iibigan. May mga laban na dapat hayaan nating matalo tayo para maipanalo natin ang ibang laban natin sa buhay. Pinaglaban kita pero sa huli hinayaan kong matalo ako, Nathan. Siguro pinagtagpo lamang tayo pero hindi tayo itinadhana para sa isa't isa. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, salamat sa inyong pakikinig.